yan, di ba? Ano masasabi mo, Admin Rich? Tama yan, no? So, ang Pangulo natin, wala sa kanyang galit-galit eh. Oo. Kumbaga, walang masamang tinapay sa Pangulo Yes. natin. Lahat ay kanyang welcome sa kanya, no? Kahit anong pang kulay, wala nang kulay-kulay. Dahil Yes. siya daw ay Pangulo ng 110 million. 20 na. 20 Filipinos, Kasi di 3 ba? years na lumilipas, kaya Actually, nadagdagan yan kaso hindi pa kasi nakaka-count. Oo, hindi pa nakarehistro yung marami. Yeah. Ito na, Admin Rich, ang ating next topic na pag-usapan ay itong San Juanico Bridge toll-free pa rin siya, no? So, ipakita po natin yung video regarding this. Good news mga motorista at mga biyahero sa Samar at Leyte. Hindi na kailangan pang mag-alala sa dagdag gasto sa toll fee. Pangulong Bongbong Marcos Jr. at DOTR Secretary Vince Hison nangako na walang toll fee na ipapataw sa ginagawang rehabilitasyon sa San Juanico Bridge. Layunin ng proyektong ito ang mapabilis ang biyahe, mapagaan ang trapiko at higit sa lahat, protektahan ang kita ng bawat biyahero. Pondong galing sa national government at grant aid ang ginagamit para dito. Kaya sigurado walang dagdag pasanin sa inyong bulsa. San Juanico Bridge, proyekto ng gobyerno para sa bayan. Ito po si AG13 Vlog, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Ayun, no, napakinggan po natin, napanood, no, ito pong rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. At itong ginagawang rehabilitasyon, ang ginagugol po itong pondo ay galing po sa national government at sa grant aid, no. Kaya asahan po natin na wala pong dagdag na buwis dahil una-una po, for over 50 years, wala po tagang toll fee ang San Juanico, ang pagdaan sa San Juanico Bridge. Oo, nakadaan na kami dyan, AJ. Kaya nga, Wala namang pero nadaan na dyan yung kaluluwa ko at panaginip ko. Nakadaan na kami dyan kasi nakapunta na ako sa Tacloban. No? Ayun yung tapat na kasama ako eh. Oo. So, Nanginayan nila pero gantaga, hindi pa time para makapunta dyan. Ganda ng bridge na yan talaga, no? Mahaba siya. And remember, no, itong ginagawa natin Pangulo, hindi lang basta ito yung dahil sa, ito ay pinagawa ng kanyang ama para sa kanyang minamahal na nanay, no, na si First Lady Imelda Romualdez Marcos. Love Bridge. Ayan, the Yan. Bridges of Love. Ayan, tinawag yan sa Bridges of Love na yan. Ito ay Para makonekta ang handog. Leyte Yes, at ang Samar. Ito ay handog na ating mahal na Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa kanyang pinamamahal na asawa at dahil napaganda po ng ating First Lady Imelda Romualdez Marcos. So, ito po yung kanyang birthday gift dahil sabi niya, ang puso ng kanyang asawa ay puso para sa bayang Pilipinas. Naku, malapit na pala, no? Malapit na yung anniversary ng San Juanico Bridge. How many days na lang? Less than 2 weeks, di ba? Less than 2 weeks na lang. 21. 13 days na lang. 13 days. Na, no? So malapit na ang anniversary ng San Juanico Bridge. At syempre sigurado ko iilaw ng napakaganda itong San Juanico Bridge. Pero 'di ba, rehabilitation siya. Pero 'di ba, sa ginagawang rehabilitation ito, hindi lang ito basta kinumpuni kundi pinapatatag pa para mas tumibay pa kasi sabi nga ni President Marcos dito nung kanilang ini-inspect na yan, sabi ng mga engineers, marami nang sira talaga. Yung mga span niya, 42 span yun, lahat apektado na dahil ng mga nakaraang administrasyon, napabayaan. Kasi AJ, ang mga bridge talaga, mga infra, kailangan talaga yan na mini-maintain. Parang tao rin yan, di ba? Pag tumatanda ka, di ba? Lalo na medyo, sasakit yan, prone na, di ba? Ang kagandahan kasi sa Pangulo natin, hindi siya yung mag-aantay na mawasak muna, di ba? Hindi na kailangan tayin. Ini-inspection na talaga yung mga tulay, lalo na yung mga ganito na lumang tulay na. Yes, hindi katulad na ibang nagpagawa ng tulay, wala pang isang taon, no? Falling down na. Ang kagandahan nito, AJ, habang ginagawa, no, nire-rehabilitate itong San Juanico Bridge, ay merong mga paraan para yung ating mga ano mga paraan niya, no? Ano mga paraan niya? Dinagdagan yung mga roro, yung mga trucks, no, na ferry, maghahakot dito sa mga kababayan natin para makatawid sila. At especially din sa mga perishable goods, no? Hindi pwedeng maantala yan. Correct. Yung mga gulay na yan, yung mga pagkain, meat, diba? Yung gamot. Kaya napakabilis ng aksyon ng ating gobyerno, di ba? At naglaan taga sila ng malaking ferry para maghatid sa mga transport nito. Correct. At hindi naman malugi yung mga negosyante. Tama, no? Diba? Kasi kailangan
at magugutom ang tao. Magwawala yan. Sisisi na naman si PBBM. Nagutom na naman sila. Hindi pwedeng mangyari yun. Correct, no? So, maagap ang ating Marcos administration. Oo. Diba? At sa lahat ng kanilang ginagawa, laging merong resulta at diba? Hindi, correct. solusyon. Hindi ka doon ng iba, wala na nga solusyon. Sila pa unang umaangal. Dapat be part of the solution. Hindi yung Correct. party ka ng umaangal na tao. Tama. May no? ibig isang senador ka tapos ikaw unang aangal. Ang dapat ay instead na umangal, instead na magreklamo ay tumulong, di ba? Think. Kasi lalong-lalo na kapag ikaw ay nasa gobyerno, Oo. wala kang karapatan na Umangal. magreklamo umangal Oo. Dapat ang ginagawa mo ay tumutulong ka, lalong-lalo na kung matagal ka ng senador, kung matagal ka ng nasa gobyerno, pagkatapos ngayon ay magngangal-ngal ka at Yes. madami ka mga sinasabi sa gobyerno doon. No? So, dapat tingnan mo rin yung sarili mo kung ano ba yung naiambag mo. Ano may dito. itutulong mo, di ba? O, ano ba yung naambag mo noon? Bakit napabayaan Ano bang ito? suggestion mo? Oo. Ano bang solution mo para katupang Oo. maabsan yung diba? nararamdaman ng mga Pilipino? Correct. Gutom, Correct. pagkatakot, 'di ba? Sa sakit, 'di ba? Dapat pero ang alternatibong paraan. Tama. Hindi yung aangal ka, magtatanong ka sa tao kung anong gagawin. ang swerte mo, naboto ka ng tao, tapos Correct, ikaw magtatanong ka at magreklamo ka. AJ, meron lang ako gustong idagdag. No? Okay. Dito sa sinasabi ng ating Pangulo, no? Yes, okay. Kasi eto ay nakaka-relate talaga ako dito. Ay, okay. 'Di ba? Nasabi ko to sa iyo. Oh, yes. Oh. Yung tungkol ito sa K-12, Okay. no? Sa senior high school, oo, yan. sa senior Magandang high school. pag-usapan din yan actually. Kasi Yan, AJ. importante. Ito kasi, sabi po ni PBBM, senior high school, walang pakinabang. Pakinabang. So, ako AJ kasi, yung anak ko, siya yung unang-unang tinamaan nito, Yes. itong senior high. Imbis na gagraduate siya, ay hindi siya gumraduate dahil nga sa may K2, may dalawang taon pa. Tapos AJ, napansin ko kasi 'di ba, teacher din ako. Tapos may tinuturuan din akong subject sa high school no? So napansin ko AJ yung curriculum, tinitingnan ko yung curriculum, no? Pati yung sa anak ko. Parang may mga inulit lang naman yung mga dati na mga subject, parang inulit lang naman. Pagkatapos yung bang pag-execute no ng mga lessons, parang Hindi naman handa. ganun ka Yung kahandaan ng Oo. ng mga teachers doon, ng ating gobyerno doon, hindi pulido. At eto AJ ang hindi maganda kasi dapat 'di ba kapag nakagraduate na ng senior high dapat natatanggap na sa trabaho. Yes. Pero ngayon Apprentice ka na, ang apprentice. mga company hinahanap pa rin college graduate. Siyempre. So ano nga ba naman ang magiging magiging Pakinabang. benefit nito? Oh. So sabi ko tama yung sinasabi ng Pangulo natin parang lumalabas na walang pakinabang. Dagdag gastos. Sa totoo lang. Totoo yan. 2 taon. Tapos parang nakakatamad. Grabe AJ kasi biruin mo 2 taon pagkatapos Sinayang, inuulit lang na mga subject pagkatapos yung pera, yung Alam mo, gastos. Admin Rich, Imbis na makapag-graduate ka na, tapos imbis na magkaroon ka na ng trabaho, wala ka namang trabaho dahil mas pinipili pa rin kapag may mga nag-a-apply college pa rin. yun nga, nag-graduate Diba? ng college, nag-apply ko sasabihin sa'yo, anong experience? Oo. Newly graduate nga eh. At ito AJ ito. Kasi yung mga nagtatanggol dito, no? Okay. Dati kasi umuukay na ako dyan Okay. May mga nagtatanggol dito, AJ, sinasabi nila, ay tama lang yan kasi para pagpunta natin sa ibang bansa, hindi na mag-aaral kasi kapag kulang daw yung ating education, di ba? Pagdating sa ibang bansa, mag-aaral pa. Eto naman ang aking, para sa akin, no? Anong take mo dyan sa bilang take isang mo? komentarista. Para sa akin, AJ, hindi naman lahat ng mga Pilipino ay mag-abroad. Oh, yes. Diba? Magtatrabaho sa abroad. dapat So, yung- ganito na lang. Kung sino na lang yung gustong mag-abroad, siya na lang yung kumuha ng extra na Extra, kurso, oo. di ba? Kasi sa totoo lang mas marami tayong mga Pilipino na nandito lang naman sa Pilipinas at hindi naman nag-a-abroad. Oo. So para sa akin, Ilang percentage lang yun, Oo, Admin? Para sa akin AJ, mas gusto ko na talagang tanggalin na ng ng ating Pangulo. Alam mo, Admin Rich? BBM, yung 2 years na yan. Kasi talagang sa totoo lang. Waste Oo, na at saka dagdag lang talaga yan gastos, sa totoo lang. Alam mo, Admin Rich, yung panahon, Bilang magulang. nung panahon namin, no, nung high school ako, merong curriculum ang ginawa ang gobyerno noon. Oo. Yung mga schools, no, nagkaroon silang AVC course. Ito yung advanced course na AVC. Advanced vocational course na tinatawag. Let's say, nung third year ako,
kumuha ko ng automotive. Automotive. Pero kinuha ko to sa ibang school. So ang mangyayari kung ang time ko dito sa from morning to afternoon yung type ko sa school namin. Tapos morning din doon yung AVC ko, yung automotive ko, subject ko ron. Nasagasaan yung yung regular timing ko sa eskwela namin. So ilang yung subjects ang nasagasaan. Tapos dahil doon kaya yung subject na nasagasaan kinuha ko sa ibang sa ibang sections. So ang section ko nun, universal section ako. Section 1, section 2, section 4 ako, section 5. So, naging regular ka na? Naging regular, kaya universal ang section ko, may section 10 pa. Minsan ako nagsatuturo sa ibang section. Hindi na siya black section. Kapag, pag yung teacher ko umalis, ganyan kasi sa yung naging sa subject ko na stenography, medyo maalam ng konti. Minsan ako nagle-lesson. At saka ito AJ ito sa tingin ko lang dito sana talagang ang Pangulo natin ay magbigay talaga ng direktiba na i-abolish na lang itong senior high na to, kasi AJ kung titingnan natin parang redundant din kasi biruin mo meron naman tayong mga TESDA, di ba? Yes. Para sa akin, na palakasin na lang natin yung mga TESDA courses natin kaysa dito sa senior high. Dagdag 2 taon, dagdag gastos sa At mga yun magulang. sa sinasabi ko sa ABC course, Pagkatapos hindi ka naman makakahanap din ng trabaho kasi college graduate pa rin ang hinahanap. ayun na nga, nasa inikwento yung nagkaroon kami ng ABC course, from 3rd year hanggang 4th year. Alam mo, admin, wala siyang kwenta. Kaya nga. Kaya tinanggal na rin yun kasi hindi siya naging successful. Dahil una-una yung teacher din di handa. Kaya nga. Hindi kami naturuan na maayos, lagi siya imagine mo during school hours nainom ng alak. Sabi ko, AJ, Wala akong natutunan sa automotive. Dito sa dagdag na 2 taon yung senior tsaka junior tsaka senior high. Ang dapat agad dyan, Yung nata-training yung kahandaan ng mga teacher. At saka yung may training sila. execution nila kung paano nila Gagawin. ituturo sa mga bata. Ang nangyayari ay parang umuulit-ulit lang din yung mga traditional way of learning, of teaching, yung pati yung mga methodology nila sa kanilang pagtuturo ay parang ganun lang din. Imbis na developmental approach dapat. Pero ang nangyayari, pag tinitingnan mo siya dun sa mga schools, ay ganun lang din. Parang pamatay oras ang ginawa nila. Kasi AJ ay nag-observe ako dahil sabi ko nga, di ba, teacher ako ng preschool. Pagkatapos nagturo din ako ng